God save the Philippines. Dalawang araw na no, na alam ni Duterte, Sara, na ito ay mangyayari, no, itong impeachment trial na ito, no. Pero ito pala ay pinaghandaan na niya, no, since to 2023 pa ito, no. So ito yon. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, we leave it to the lawyers. Handa ba ang bise humarap sa impeachment court kung sakali? Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate. So we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. So ito pala lahat, no, mga kabalbas natin, no, ay nalaman at dito po ay very advanced na po mag-isip itong si Sara at ang team, no, ito legal team niya at sa lahat, no, na ito po ay mangyayari pagdating ng panahon na pagkatapos siyang pakinabangan ng mga PBBL, di ba, mga Marcos na yan, ay ito na, no, gagawin na talagang mayayari at mangyayari daw talaga na mai-impeach siya. Pero ito na nga ay pinaghanan nila mula noon pa, no. So ito yon. Pinakamataas na parusang pwedeng ipataw ng impeachment court ay ang pagkakatanggal sa pwesto at habang buhay na hindi pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno kung mahahatulang guilty. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am, na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Hindi muna tinukoy ng bise kung sino ang kanyang magiging defense team. Pero ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nauna na nagsabing mag-aabogado para sa kanya, posibleng hindi raw kayanin na maging lead counsel. Maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations, in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ng kanyang ama, pero nagpahatid na raw siya ng mensahe rito. I think I said everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Yung vice presidente na yan, pag nakita mo, kausap mo lang, sabihin mo na, Day, memorize yung MacArthur's Park. 215 na kongresista ang nag-endorso sa impeachment complaints, kaya diretso na itong na-transmit sa Senado. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles, but we are friends. Kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. I'm okay. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives.
So ito nga mga kabalbas natin, no? So ito ay tahasang sinabi mismo, no, na kung siya ba ay talagang pakiramdam niya ay na betray siya dito, no? So talagang na traitor nga ba siya, no? So dito ay wala at fair niyang sinabi mga kalingap, no, or mga kabalbas natin na hindi po, no, at sabi nga niya ay mahaba pa po itong proseso, no. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa at ito man yung 250 na yan na nag-file ng impeachment trial sa kanya or laban sa mismong pag-impeach sa kanya, ito na, no, na makakabalbas natin ay hindi po, no, malayo pa po ito at talagang ang sabi nga niya ay let's do it para sa mga abogado at talagang nasa kamay na po, no, at ang sinabi kanya sa mga abogado niya na isa na sa magiging legal advisor or mamumuno rito ay si President Duterte, no, late or the former president, pero hindi nga niya ito or baka hindi nga ito mapayagan or hindi nga niya ito mapapayagan dahil nga, no, ito ay nasa 80-year-old na at hindi na kayanin ng bravely or yung syempre, di ba, ito po ay laban mismo, no, at very kumbaga emotional ito, no, pagdating sa at pagkikinig sa Senado, mga balbas natin, no. So ito po yung mga hapyaw niyang salita at talagang ating ramdam mga kabalbas natin na talaga naman, no, ginawa lahat ni Vice President Duterte dito, no, na magiging maayos lahat at magiging kalma lang at kalmado at very confident siya na hindi ito mangyayari na ang kanyang ma-impeach siya sa Senado, mga kabalbas.